Walang aalis. Ihold niyo yung kurot sa gilid. Wala na pong patayo-tayo kasi napakahalaga po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Yes, Abay, dapat tayo po'y maging attentive na makinig. Kung pwede po sana, kung hindi naman talaga kailangan ating cellphone, pwede bang paki-off natin ito? No? Kasi ang bida ngayon ay ang Panginoon. Amen? Ang kanyang mga salita. Tayo po ay matuto. Amen? At panalangin natin ating mga mata, ating mga tenga, ating mga puso't isipan, ay buksan ng Panginoon sa kanyang mga salita at siya'y mangusap sa atin. So hindi na natin patagalin to at napakahalaga po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. I-welcome po natin ating tatay sa pananampalataya, ating senior pastor, Pastor Amir Poliano. Gandang hapon sa ating lahat. Lamig dito dahil umulan. Kasi po yung ulan. Alam mo kung hindi dahil sa bagyo, walang ulan. Ang pangalan ng bagyong yan, ahon. Ahon, di ba? Ahon. Talagang ahon. Unang bagyo na pumasok sa bansa, tinawag nilang ahon. Yan ang biyaya ng Panginoon sa ating bansa. Ay nagigilang maulan tayo dito pag may bagyo. Talagang pag may maulan, talagang grabeng ulan. Yan. Ang bagyo ata nasa north, nasa Samar na yan. Samar, naglandfall na sa Samar. At going westward siya. So baka palabas na rin siya dito. Kaya mahahagip din tayo dito sa north. Okay? Isang masayang pagbati buhat sa aming mga puso at sa inyong mga kapatiran sa Lighthouse Dasma, sa inyong mga kapatid namin dito sa Tagaytay. Amen po, Pastor. Amen? Amen po. Nandito ba kayong lahat ng mga kapatiran dito sa Tagaytay? Meron pong ilang wala, Pastor. Alam ko ito ay parang fellowship nyo sapagkat bukas pa ang celebration nyo eh. Opo. Ano, Actually po, pa. Pastor, nag-start po ng Sunday. Haba pala ng celebration nyo eh. Nag-start na daw last Sunday. Ang matindi kayo. Kaya tama lang na kayo ay nagsasaya. Amen? Magsaya. Ayun ang biyaya na natin ng Diyos sa ating buhay. Ang tayo ay magsaya. Hindi bilang mga anak ng Diyos. Kaya kahit saan dapat tayo maging talagang masaya. Kahit sa paglilingkod sa Panginoon, maging masaya. Kahit maraming hirap at pagsubok at challenges, maging masaya. Amen. Yan talaga eh. Alisin nyo ito, lilipad. Okay, so kami po ay bumabati nga sa inyong ika-6 na founding anniversary ng inyong gawain kung kailan kayo ay nagpasimula. So 4 ng taong kayo dito sa lugar na ito eh. At 2 taong kayo doon sa... Ano yan? Kung ano-ano sa nakikita ko, pati commercial So, 4 ng taong kayo dito at 2 taong kayo doon sa dati yung pinagtitipunan. Malapit lang yun din dito, di ba? Sa kabila. So, biyaya ng Panginoon. Nung kayo ay naglipat dito, pandemic katatapos o pandemya. So, salamat at purihin ng Panginoon. Mga buhay pa tayo. Amen. Sino bang magkakalang tayo ay makaliligtas din doon? Kala ko nga, mamamatay din ako eh. Pero nagka-COVID din ako eh. Pero ang Diyos ay may layunin pa sa ating lahat. Amen. At may ilan ako mga kasama galing sa Dasma. At 3 kami doon sa sasakyan Kundala. Tapos si Lakati, meron din siyang kasama palang 4 ata sila. 4 kayo, 5. Kasama si Gab. Nakarating dito sa misyon. Si Gab. Oo. Ayan, saka si Sir Melody, si Sersia, si Tess. Ayan, sila po. Na-traffic din kayo, no? Akala ko, sabi ko na ito, nangyari dito sa kalsada yung sa sila. Hindi naman dati dito, kasi kakapunta ka lang dito lang isang araw, yan sa Lalaan. Hindi naman ganito eh. Yun pala, paglagpas namin ng yung balin sa sayaw,
lagpas doon sa may pure golds na may pasilan. Umpisa na yan. Antindi ng traffic para lang ano. Sabi ko, ano bang meron? Saan ba tayo makakalusot nito pwede makaiwas? Wala na. Wala akong naisip na dyan eh. Wala tayong magawa. Ex lang ako, malilate kami. At yun, sa unahan, doon sa may bagong daang pakanan, shortcut to Mateo, may mga buhaya. Traffic police na nagbubuhos ng ito yung mga dahilan siguro ito nagpapatraffic dito. Para magbuhos-buhos. Oh my goodness. Nakakabanos yun. Ang ganyan. Minsan sila nagpapatraffic pa eh. At siyempre marami rin kasing motorista, mahirap din kontrolin. Pero, awan ko, nung nagkaroon ng buhos lang dyan, naging matraffic tuloy. Okay. May panauhin kayong mga missionary. Amen? Okay, sa inyo, mga kapatiran dito sa Tagaytay, ay nais kong i-address ang pangungusap na ito para papahayag. Kasalamat din at nandito na rin ang ating mga kapatiran sa Dasma at ilang mga dalawang missionary. At kapatiran sa Silang, si Pastor Rodel. Hindi pa ito bumabati, mamaya babati yan, diba? Oo. Inihinang kami ng bilang, sabi ko na kami ng bilang. Sabi ko kay Jer, magbilang ka nga. Wala kaming bilang. Okay, ngayon po ay nais kong maging hamon sa atin, mga kapatid. Are you listening? Yes. Ang tema natin ngayong taon, itong 1 Corinthians 15:58. Okay? Sinong nakakaalam noon? Taas ang kamay. Mga kapatid dito, taas ang kamay sa ulo nyo. Mga kapatid dito sa Tagaytay, taas ang kamay. Sinong nakakasa ulo? Inyo sa ulo? Ilagay nyo sa puso. Kung wala sa ulo, ilagay sa puso. Pwede bang ilagay sa puso? Yung sa ulo. Ilagay natin sa puso ngayon. Buksan natin ang ating mga Bible doon sa 1 Corinthians 15:58. Hindi sa ulo, ilagay sa puso. Mas maganda yung nasa puso eh. Nasa ulado mo, ilagay mo rin sa puso. Okay, 1 Corinthians 15:58. Tayo po tumayo muli at para hindi kayo naantok kasi dito malamig. Nakalangan mag-aircon. Kami tuwing meeting, lagi na lang naka-aircon. Nasanay na rin kami. Hindi namin kayang walang aircon eh. Mainit sa Dasma dito sa inyo kahit walang aircon. Totoo. Opo, opo. May matipid kayo rito. Okay, 1 Corinthians 15:58. Sabay-sabay po nating basahin din natin muna yung verse 57 saka 58. Okay? Handa kayo? Sabay-sabay po nating babasahin. Ready? Simulang 57. Go. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Manalangin tayo. Salamat po, dakila at mapagmahal naming Diyos, na kami tinipon sa hapon na ito sa isang pagdiriwang ng mga taon pinagkalob nyo sa gawain dito sa Tagaytay, na pinabuklod nyo ang mga kapatid o mga kapatiran dito sa dakong ito, maging kami rin na mga kapatiran sa Dasma, sa Silang at ilang pang mga panauhin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat ito'y gawa po ninyo na kami magkasama-sama sa hapon na ito. Saan man na nagtitipon 2 o 3 sa inyong pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Maging sa aming kalagitnaan, ikaw ay aming kinikilala, Ama, ang inyong presensya. Kayo po'y manguna sa amin at siyang magpala ng mensaheng ito sa puso, bawat isa na makapakinig. Bigyan nyo kami ng magandang attention sa inyong mga salita upang bawat isa, Panginoon, ay mahamon ng inyong mga salita. Banal na Espiritu, kayo ang magdala ng mensaheng ito sa bawat puso. Sa ngalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Thank you. Kayo makaupo.
Itong temang ito na nakita nyo dyan sa tarpaulin sa inyong harapan, ito ang tema natin, ganoon din sa Dasma. Okay? 1 Corinthians 15:58 na ating hiningi sa Panginoon at pinagkaloob niya sa atin na maging ating tema na mag-guide sa atin sa buong taon na ito. Tinatanggap ba natin ang taong 2024, biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay? Bilis ako, 24 na kagad ngayon. 2024 at na malapit na tayo at kalagitnaan ng taon. 2024. Kaya bawat taon na yan ay pagpapala. Tanggapin natin pagpapala buhat sa Diyos. Bawat taon, maging sa ating buhay personally, kaya nga nagdiriwang kayo dapat ng birthday nyo, ay may pagpapasalamat sa Diyos sa panibagong taon sa buhay. Amen? Ganyan din dito sa gawain natin dito sa Tagaytay, pang-anim yung taon. Naunawaan nyo? Pang-anim yung taon, kaya batang-bata pa kayo. Okay? Batang-bata. 6 na taon. Anong ginagawa ng 6 na taon na bata? Naglalakad na, no? Sasalita na rin ba? Nakakaintindihan ba yun? Oo. Kaya kayo ba ay naglalakad na rin ba? Kayo ba ay nakakaintindi na rin? Mga taga rito? So, batang-bata pa kayo. Okay? Ganun pa man, hindi ito hadlang sa anumang magagandang nilalayo ng Panginoon sa bawat isa sa inyo at sa gawain dito. Ang inyong paging musmos. Okay ba? Maganda bang salita yung salitang musmos? Ang inyong kamusmusan. Ang inyong masama ba yun? Ang salita ngayon? Kasi, kasi kung magkasano musmos pa kayo, batang-bata, 5 years old. Anong tawag sa mas bata doon sa 5 years old? Tagalogin nyo. Anong Tagalog? Musmos pa rin. Musmos. So, batang-bata pa kayo. Kaya, inyong ipagpasalamat buhat sa Diyos ang biyaya ng buhay. Sa atin, na iniingatan ng Panginoon, binibigyan niya ng kalakasan. At sa inyo, na mga pinagbuklod ng Diyos dito sa Tagaytay. Kayo, tandaan nyo, kayo ay mga pinagbuklod ng Panginoon sa kanyang pangalan dito sa Lighthouse, Tagaytay. Okay? Bawat isa sa inyo ay niligtas ng Panginoon. Amen? Amen. At bawat isa sa inyo ay nakaranas ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagpapatawad, at ng kanyang mga pagpapala. Amen. Now, kayo ay pinagpala na. Kaya tayong lahat, actually, mga anak ng Diyos, ay mga pinagpala na. Amen. At patuloy pang pagpapalain. Amen. Okay? At yun ang hangad ng Panginoon sa ating buhay. Tandaan po natin yan. Kahit ang Panginoon, sinabi niya yan sa John, I came that you might have life, and that you might have it more abundantly. Nalawaan niyo ba ang salita yun ang sinabi ng Panginoon? Ako'y naparito para kayo ay bigyan ng buhay at ng kasaganaan. Amen. Na gusto ko makita nyo ay hindi material lang na kasaganaan. Okay? Kundi ano kayo sa palagay nyo ang hangad ng Panginoong kasaganaan sa ating mga anak niya? Tayo binagpala na. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Yung ba ay pagpapala ng malaki? Are you listening? Yes, sir. Yung bang buhay na walang hanggan tinanggap nyo ay pagpapala ng malaki buhat sa Diyos? Amen. May makahigit ba doon sa buhay na yan? Now, hindi doon nagtatapos ang Panginoon na yun ay na yun lang ang matatanggap mo sa Kanya. Kaya sabi niya, I came that you might have life and that you might have it more abundantly. Amen. So nais talaga ng Panginoon, tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan at
tumanggap pa ng masaganang buhay. Ang tanong, yung ba ay material, physical, o spiritual? Palagay nyo. Galing. Spiritual. Ngunit ang pagpapala bang spiritual, walang kasamang ano yan, mga material? May kasama yun. Amen. Kasi ang nais ng Panginoon, hindi lamang actually tayo na mga anak niya ay mag-benefit ng kaligtasan, kundi ng lahat ang mga biyaya at sagana na nagmumula sa Kanya. Kasi ang Diyos actually, pag tinanggap mo ang malaking pagpapala ng Diyos na spiritual, ibig sabihin, matutuwa ang Panginoon sa iyo. Kay kumpara sa ibang mga taong nag-reject ng pagpapalang yan. Sapagkat inisip nila ang malaking pagpapala sa buhay, material. Hindi nila alam ang pagpapalang espiritual ang pinaka matayo na pagpapala buhat sa Diyos. Okay. So, kaya kayong mga anak ng Diyos dito sa Tagaytay ay pinagpala na. Tanda niyo, ngunit kayo ay nais ng Diyos, sumagana pa sa mga pagpapala. Na, alam mo, pag binasa ko nga ulit itong buong chapter 15 ng 1 Corinthians, dahil sa Ebanghelyo ni Cristo, dito in-explain din ni Apostle Pablo ang tungkol sa gospel, diba? Kung paanong ang gospel ay tinanggap ng mga taga-Corinthians at dahil sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sila ay naligtas. Diba? Yan, nandiyan, basa nyo yan. Kung sabi nga ni Pablo, kung naaalala nyo pa. Yan. So, naalala nyo pa ba kung paano kayo naligtas at kailan kayo naligtas? Amen. Nangyari yan dahil sa inyong pagtanggap ng mabuting balita. Tama? Okay. Alam niyo ba na tayong tumanggap ng mabuting balita ni Kristo Jesus ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Kaya nga yan ang nagdala sa atin sa kaligtasan, sa buhay na natanggap natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon, binanggit din ni Apostol Pablo dyan ang tungkol sa resurrection. Pagkabuhay na muli ni Kristo. May nabanggit nga si Pablo, bakit sinasabi nyo, sabi niya sa mga taga-Corinthians, bakit sinasabi nyo walang resurrection? Samantalang pinangangaral nyo naman na si Kristo yung nabuhay na muli. Parang inconsistent ka naman, di ba? Kaya meron si Pablong nire-review sa kanila na mga kapatiran din yan, ha? Biruin mo yan. Mga kapatiran na meron din palang ganung naniniwala na walang resurrection. Ay siguro, naniwala sa mga ibang tagapagturo. Pero, yung simbahan na yan ng Corinthian, nangangaral ng pagkabuhay ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, bakit sinasabi niyo walang pagkabuhay na muli? Samantalang pinangangaral niyo naman si Kristo, ang Ebanghelyo ni Kristo, na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay para sa ating mga kaligtasan at kasalanan. So napansin nyo, kaya inconsistent yan, sabi ni Pablo. Kung walang resurrection, hindi dapat si Kristo nabuhay. Yun lang simple. Pero bakit si Kristo? Pero si Kristo ay nabubuhay o nabuhay. So ibig sabihin, mga kapatid, kaya walang katuturan yung paniniwala na walang resurrection sapagkat mayroong nagsumira ng ganyang paniniwala na yan. Si Kristo ay nabuhay na muli at nangangahulugan na mayroong resurrection nga. At dahil dyan, tayong mga sumampalataya kay Kristo ay may ganun ding pag-asa. Okay? Yan din ang pag-asa ng lahat ng sumampalataya kay Kristo. Na tayo din, kahit tayo pumanaw, umaunang mamatay, muli tayong bubuhayin ni Kristo. Amen. Yan ba yung pagpapala? Yes. Kaya kahit yung mga nauna natin, mga pumanaw na mga kapatiran kay Kristo, sila'y muling bubuhayin.
Yan ay pagpapala buhat sa ating Panginoon. Now, nabanggit niya rin ang tungkol nga, sabi nga, kung walang pagkabuhay na muli, sabi niya, ang ating mga pangangaral walang kabuluhan. Ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. At yung mga namangatay kay Kristo, napahamak na. Pero mo, kaya kita niyo yan. Kaya ang laki sinisira ng ganong paniniwala. Okay? Sinisira niya ang pananampalatayang Kristyanismo. Sinisira niya ang Ebanghelyo ni Kristo. Sinisira niya ang mga pangangaral, ang ating pananampalataya. Eh, kita niyo yan. Yang ganong kaaral na yan. Kaya huwag yung paniwalaan na walang resurrection. Mayroong pagkabuhay na muli. Okay? At madami si Pablo tinalakay dyan na wala tayong panahon, tunghayan lahat. Pero mayroon siyang tinukoy dito na sa verse 57 na binasa nga natin doon sa 1 Corinthians 15. Sinabi ni Apostle Pablo sa verse 37, balikan natin yung ating binasa. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Okay? Napansinin niyo yan. Bakit sabi ni Pablo rito, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Now, anong victory itong mayroong binigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Now, the victory na tinutukoy dito ng Panginoon, ito tagumpay, no? Pag sinabi mong victory, katagumpayan na meron tayo kay Kristo. Anong meron ginawa si Kristo? Dahil sa kanyang ang kanyang kamatayan sa cross ay pagpuksa niya. Alam niyo ba? Sa kamandag ng kamatayan. Amen. Kaya wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa ating mga buhay na mga sumampalataya kay Kristo. Amen. Na ibig sabihin, hindi na tayo nito dadalhin sa kapahamakan. Amen. And that's the victory there is that tayo din, because of Christ, we will overcome also. Wow. Amen. Amen. We shall rise again from the dead. And those who died in Christ shall be resurrected then. Sila'y bubuhayin ding muli sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya yan ang katagumpayan. Mga kapatid, nung si Kristo namatay sa cross, hindi sa talunan. Amen. Siya ay nagtagumpay para sa atin. Amen. Pinuksa niya ang ulo ng kamandag ng kasalanan na nagdala ng kamatayan sa tao. Kala ng Diablo, nagtagumpay ang siya nung si Kristo ay namatay sa cross. Hindi niya alam na sa pamamagitan ng gayong kamatayan ni Kristo, pupuksain niya mismo ang ulo, ang the sting of death. Yan, yun ang pinuksa ng Panginoon. Kaya kita mo, siya'y namatay, akala niya, nagtagumpay siya, nabuhay si Kristo. Ala, tulala siya ngayon. Ano nang gagawin na ngayon? So dahil sa ginawa ni Kristo yan, tayo rin na mga anak kay Kristo ay mayroong tagumpay. Okay? Tayo ay mga nagtagumpay. At ibig sabihin yan, tayo rin na mga anak kay Kristo ngayon ay mayroong confidence. Okay? Listen up. Kaya nga, sabi ni Pablo sa talatang 58, in verse 58, sabi niya, therefore. Kaya nga yung salitang therefore, it is a conclusive statement. Kadalasan ginagamit yan sa mga experiment. Diba, naalala nyo? O maging ng mga lawyer pagkatapos ng mga pagsusuri at mga paglilitis. Doon nila binibigay kadalasan ng salita niyan, therefore we conclude. Diba? Now, dito, si Pablo, lawyer kasi yan. Kaya, common sa kanyang term na yan. Matapos nga, maibigay niya ang magagandang reasons. Okay? Tungkol sa ating pananampalataya. Talagang our reasons are factual.
and valid, talagang walang mga pasubalit. Ang ating mga pinangangaral na ebanghelyo ay totoo. Amen. Ang pinangangaral nating mensahe ng pagliligtas ni Kristo ay totoo. Yes, sir. Ang pinangangaral natin na mayroong resurrection dahil may resurrection sa mga sumampalataya kay Kristo ay totoo. Amen. Kaya si Pablo ay mayroong katwiran na sabihin niya ito sa lahat ng mga Kristiyano. Kaya nga, brethren, sabi niya, therefore, my beloved brethren. Are you listening? Yes, sir. Amen. Kaya, dahil dyan, mga kapatid ko, sa makatwid, sabi niya, kayo ay sabi dyan, si panatili na hindi natitinag. Therefore, be steadfast. Be steadfast. Amen. Now, ang salitang steadfast, pag tinignan nyo yan sa dictionary, ibig sabihin, stand firm. Be fixed in one place. Amen. Be firm in your belief. Yun ibig sabihin yan. And be firm in your determination. So yun ang mga kahulugan ng salitang steadfast. Sa Tagalog, magi kayong matatag Amen. sa inyong pananampalataya na tinanggap na yan kay Kristo. Sapagkat hindi tayo, ang tinanggap natin pananampalataya ay hindi hidwa. Yes, sir. Amen? Amen. Totoo. Amen. Kung sana, probado na talagang garantisado ang pananampalatayang ating natamo. Amen. Amen. Teach on. That's why Paul said and encouraged every believer to stand firm or be steadfast. Amen. Magi kayong matatag Yes, sir. sa pananampalataya na ito na tinanggap nyo. Huwag na kayong pasisinsay pa sa ibang mga doktrina o mga ngaral na hindi dala ang mabuting balita ni Kristo. Amen. Yes, sir. Amen. Ang tinanggap yung mabuting balita ni Kristo na nagdala sa inyo sa kaligtasan, yan ang totoong pananampalataya. Amen. At si Kristong sinampalatayanan mo ay totoo. At siya ang buhay at makapangyarihang Diyos. Yes, sir. Kaya hindi mo dapat na siyang ipagpalit pa kanino man. Amen. Huwag ka nang maghanap pa ng iba Amen. ng panampalatayanan. Amen? Amen. Si Kristo ay sapat na. Amen. Siya na ang lahat-lahat na kailangan natin. Saan ka pa, biruin mo, itong ating sinampalatayan ng Kristo, yes, namatay sa cross para sa ating kasalanan, nilibing at ikatlong araw, siya'y muling bumangon sa mga patay. Amen. Saan ka pa, sa sampalatayang ganung may kapangyarihan. Amen. Teach on. Amen. Alam mo, maraming mga relihiyon dyan na ang kanilang mga pinuno at founder ay mga tao din. Alam natin si Kristo yung naging tao. Amen? Yun naman ang ating paniniwala, si Jesus ay naging tao. Okay? Pero ang kaibahan ng ating Jesus na sinampalatayanan, namatay siya, ngunit siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Aba, saan ka pa sasampalataya? Yung iba dyan ng mga pinuno ng mga relihiyon, ay nanampalataya din sila sa kanilang mga leader at pinuno. Ngunit ang kanilang mga pinunong namatay ay hindi na nabuhay. Amen. Yes, sir. Preach on. Amen. Sino ang founder ng Iglesia ni Cristo? Manalo. Si Felix Manalo. Hindi na nabuhay. Matay, hindi na nabuhay. Natalo. Sino ang founder ng Seventh-day Adventist? Si Ellen G. White. Namatay, hindi rin nabuhay. Sino ang founder ng Muslim? Si Muhammad. Siya ba'y nabuhay? Hindi.
Sino ang founder ng Mormon? Si Joseph Smith. Namatay? Nabuhay ba siya? Hindi rin. Sino ang founder ng Roman Catholic Church? Constantine. Yung sabihin si Kristo. Hindi napunta si Kristo sa Roma kasi nagsimula ang Catholic sa Rome. Huwag nyo rin sabihin si Pedro ang nagtatag sa kanila. Kailanman, hindi rin napunta si Peter sa Rome, namatay siya sa Jerusalem. Si Constantine the Great, Yes, sir. Amen. namatay? Nabuhay ba siya? Hindi. Sino nagtatag ng ano ba mga ito? Itong mga protestante. Ang dami niyan kasi may mga founder yan. Nandyan si King Henry VIII, nandyan si Martin Luther, John Wesley, at mga Protestants. Mga kapatid, ang ating sinampalatayanan, Ebanghelyo ni Kristo, ang nagdala sa atin sa kaligtasan. Alam ko, bago pa ninyo nakilala si Kristo, may pananampalataya kayong tinatangkilik. Amen? Amen. Pero, alam nyo na sa sarili nyo, hindi ito nagdala sa inyo sa kaligtasan. Yes, sir. Pero nung narinig nyo ang mabuting balita kay Kristo, at kayo ay tumugon, anong nangyari sa inyo? Anong diulot nito sa inyo? Kaligtasan at pag-asa. Amen. Praise the Lord. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Itong pananampalataya ninyong tinanggap ay talagang totoo. Sabi nga nila, bakit kung totoo kayo mananampalataya, bakit kayo kukunti? Bakit ang mga simbahan nyo maliliit at ang papangit? Totoo. Nangliliit talaga ako. Magkakita mo minsan. Dinaanan nga namin yung Seventh-day Adventist. Meron pala sila ditong headquarter. Diyan sa silang. Kaganda naman ng headquarter nila. Headquarter, regional headquarter nila. Nagsilip ka kami, na-traffic kami. Wala kayo, hindi ko makita. Sabi ko, alam mo kung bakit naglalakihan ang mga properties nila dito? Una, mura pa dito. Nabili nila yan. Wala pa ditong establishment. At saka yan, kasi yan ay hierarchical. Meron silang iisa lang yan. Lahat yan ay mga sangay-sangay nila. Meron silang pinakamalaking pinuno dyan. At meron ka, yan dyan pang kanilang school, di ba? O malaki din lupain nila. Kaya naglalaki, mamamangha ka, parang akala mo silang totoo. Kasi bakit sila parang ang yayaman nila? Ang lalaki pa ng mga properties nila, magaganda ang mga building nila. Sabihin nyo, siguro silang totoo. Mga kapatid, marami din sa kanila ay nasinsay sa pananampalataya sapagkat hindi ito nagdala sa kanila sa totoong pagkarelasyon kay Jesucristo at nagdulot ng kaligtasan sa kanilang buhay. Kaya ating ipagpasalamat at tayo naabot ng mabuting balita ni Kristo. Yes, sir. Amen. At sa pamamagitan ng ating pagsampalataya o pagtanggap dito, tayo ay naligtas. Amen. Mga kapatid, kaya dito, ito'y panindigan natin. You stand firm in your faith. Amen. Huwag niyo itong maliit lang na bagay ang inyong natanggap. Ariin yung ito'y pinakamalaking biyaya ng Diyos sa inyo. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:8, for by grace are you saved. Kaya ito'y napakalaking biyaya ng Diyos na natamo natin. Itong pananampalataya natin na nagdala sa atin sa kaligtasan kay Kristo, wala nang mas hihigit yan. Yung iba, may relihiyon sila, pero wala silang salvation. Amen. Alin gusto nyo? May relihiyon ka, pero wala kang salvation? Sabihin natin, maglalaki ang pang-relihiyon nyo.
At naggagandahan pa ang mga templo nila. Meron silang relihiyon. Pero ikaw ay may salvation. Daig natin sila. Amen. Amen? Yes, sir. Pinagpala pa rin tayo. Mga kapatid ko, kaya stand firm. Yes, sir. Be steadfast in the faith. Amen. Sa pananampalataya mong tinanggap na yan, at pagyamanin nyo rin ang pananampalataya na yan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Okay? Kayong naligtas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo, pagyamanin nyo ang inyong pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yes, sir. Magbasa. Magbasa. Hello? Amen. Magbasa. Unawain. Basahin ang basahin. Ubusin mo, basahin yan. At unawain mo. Ulitin mo pang basahin ang salita ng Diyos. Ubusin mong basahin ang gospel. Lahat. Pati mga epistles. Lahat yan. Book of Acts. Mga history yan. Kasaysayan yan ng early church. Pati Old Testament, basahin nyo ang salita ng Diyos. Ibig ko sabihin, pagyamanin natin ang ating pananampalatayang ito kay Kristo na ating natamo. Amen. Kasi ito ay, yes, natamo mo nga pananampalataya, pero pwede itong manatiling maging stagnant. Nandyan lang, pero hindi na pagyaman. Ang pananampalataya ba na nagsimula sa maliit, pwedeng lumaki? Amen. Ha? Yes, sir. Ito'y inihintulad nga sa binhi. Sa butil ng mustasa. Diba? Na ibig sabihin, pwedeng lumaki. Pwedeng dumami. Kaya pagyamanin natin ang ating mga pananampalatayang ito. At siyempre, ipagtanggol din natin. Amen. Amen? Amen. Okay. Huwag tayong papayag lang na hamakin ang pananampalatayang ito na ating tinanggap kay Kristo. Be steadfast. Kaya ibig sabihin sa pananampalataya, you stand firm. Amen. Yes, sir. Salamat tayo din sa ating mga sa pastor at mga leaders na nilagay ng Panginoon sa atin na siyang naggagabay sa atin sa pag-aaral, sa paglago kay Kristo. Kaya kailangan natin ang pagdadalo sa gawain. Kasi sa gawain lang naman doon tayo nakakapakinig ng mabuti. Minsan sa bahay, ang gulo-gulo ng bahay nyo, ang ingay ng bahay nyo. Kahit magbasa ka ng Bible, maraming istorbo. Pag punta ka sa church, amen? Amen. Mahalin nyo ang gawain nyo sa lugar na ito. Yes, sir. At dito kung saan pinangangaral ang salita ng Diyos at mabuting balita ni Kristo, ay pagyamanin nyo ang mga sarili sa mga pakikinig. Pag napunta kayo ng church, talaga makinig. Amen. Amen? Kasi doon tayo natututo ng mga kalooban ng Diyos. Pag natutunan natin ang kalooban ng Diyos, doon tayo nagiging wise. Doon mo na i-apply yun. Kasi hindi lahat ng bagay makuha natin sa isang meeting. Sa isang pagtitipon at pagdalo sa gawain, hindi lahat ng bagay magaganda makukuha mo na. Kailangan manatili ka. Amen. Kaya yung salitang steadfast, kasama yun talagang kailangan tayo magtiyaga, magtiis. Abay, kahit sa church nyo, ang pinagtitipunan nyo ay ganito. Presko naman. Amen. Amen. At ang salita ng Diyos ay mainit Amen. na ipinangangaral. Yes, sir. Yun, at tayo naman ang mga nakikinig ay dapat na masugid na talagang nakikinig. Amen. Para lalo tayong pagyamanin. Alam niyo ba kung sino ang mas lalong pinagyayaman ng Diyos sa pananampalataya? Alam kung sino? Yung may magandang attitude Amen. sa salita ng Diyos. Yes, sir. Pag mayroon siyang pagkauhaw lagi at pagkagutom. Yun ang magandang attitude ng mga Kristiyano. Uhaw ka, gutom ka, to know more about God, to know more about His Word, to know about mga kalooban niya. Yun ang magandang attitude ng Kristiyano. Yes, sir. Hindi nagpupunta sa church, magpaganda lang ng damit. Hello. At picture dito, picture doon. And meet your friends. Okay naman yun. Pero hindi yun ang pinakamalagang pakay natin pag nagpupunta tayo ng church. Amen. Pag nagpunta ka sa church at umuwi ka, hindi na pagpala ang puso mo ng salita ng Diyos, mali ang attitude mo. Amen.
hindi ka lalago, hindi ka pagyayamanin ng Panginoon sa Espiritu. Yes, sir. At yan ay makaka-apekto sa buhay nyo. Lahat yan. Amen. Material and physical. Pero pag inuuna natin ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, which is the spiritual need, ang tanong ko, kaya ba sinabi ng Panginoon, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay o kanin, kundi sa mga salita ng Diyos. Kasi sa Middle East kasi, tinapay talagang paborito nilang kainin, hindi naman kanin. Kaya siguro kung kanin ang paborito nilang kanin doon, baka sabihin doon, ang tao hindi lamang nabubuhay sa kanin, kundi sa mga salita ng Diyos. Amen? Amen. Ano ibig sabihin? Mahalaga ang salita ng Diyos. Yes, sir. Amen. Kung mahalaga ang kanin, araw-araw kinakain natin para mabuhay, ang salita ng Diyos kailangan natin araw-araw. Amen. Napakahalaga. Para tayo ay maging malusog na Kristiyano. Amen. Lumago at sumagana. Kasi ang Kristiyano hindi lumalago spiritually, sigurado, sakit sa ulo yan sa simbahan. Yes. Sira ang testimony niya, maging sa tahanan niya at sa neighbor niya. Pero ang Kristiyano magandang attitude sa salita ng Diyos, yan ang lalong pagpapalain ng Panginoon. Amen. Lalo pa yung Kristiyanong nananatili sa salita ng Diyos. Yes, sir. Amen. Na talagang hindi mo talaga siya mailalayo. Gusto niya talagang lagi makapakinig, magdalo sa gawain para makapakinig. Kahit pag-uwi sa bahay, kulang pa sa kanya yung pagdalo sa church, magbabasa pa yan. Yan ang mga magagandang puso na nais ng Diyos mapagpala. Kaya have a good heart pagdating sa salita ng Diyos. At manatili kang ganon ang attitude natin sa salita ng Diyos, na hindi ka natitinag. Alam mo, maraming pwedeng tuminag sa atin na manatili sa Word of God. Ang dami, ang gadget. Kung andyan ang television, andyan kung mga barkada, at kung ano mga gawain natin sa buhay, yan ang mga titinag ng ating pagpananatili sa salita ng Diyos. Kaya kita nyo, imbis nagbabasa ng Bible, yung mga Kristiyano, anong pinagbabasa? Mga text sa cellphone. Kung anong chat dyan ng mga text ng mga messenger o Facebook. Ubus na ang oras doon pa lang. 2 oras na, ubus. Pero wala ang nabasa yan. Kaya kita mo, yan ang sumisira na parang anay sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya huwag natin payagan ito. Kundi ang salita ng Diyos ay patuloy natin bigyan ng laya, masagana sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, let the Word of God dwell in your heart richly. Di ba? Yes, sir. Mga kapatid, yan ang pagpapala na makalangit. Na higit sa lahat ng mga pagpapala sa mundo. Amen. Amen? Amen. So huwag tayo matinag doon sa ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay magpapatibay pa sa atin. Now, at maging sa mga doktrina, wala tayong masyadong time doon. Pero kasi pag kailangan natin kasi, alamin mo na kung ano ang tamang mga aral. Tamang mga katuruan. Pag sinabi actually doctrine, mga katuruan. Tamang katuruan ni Kristo. Kailangan natin ma-establish ang ating sarili doon. Kasi minsan ganito paano mo malalaman ang maling doktrina kung hindi mo alam, una, yung tamang aral o doktrina. Yes, sir. Kailangan natin ma-establish doon sa tamang mga katuruan ni Kristo. Tinawag na yan apostles, ang Bible natin, creed. Okay? So katuruan, kasi pinasa lang naman ng Panginoon niya sa mga apostoles Dito, pagyamanin natin ang ating mga sarili sa mga Word of God, sa mga teachings. Kasi ito magpapatibay naman talaga sa ating pananampalataya na tayo maging matatag at hindi matinag. Amen. Maraming titinag sa inyo sa buhay na ito. Itong mundo kasi, alam natin kung sino ang pinuno dito at prinsipe ng sanlibutan. Sino? Si Satan. Kaya gagamitin ng dyablo lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo para mga Kristiyano ay masira sila
mawasak sila, maalis sila sa paginilang matatag kay Kristo. Pero kung napatatag natin ang ating sarili sa mga salita ng Diyos, na paano ba tayo magiging matatag sa salita ng Diyos o kay Kristo? Pag binasa nyo ang Gospel ng Matthew, chapter 5 hanggang chapter 7, yan ang teachings ni Kristo na tinuro niya sa bundok ng Mount, I forgot that mountain. Na tinawag ng Beatitudes, okay? Nandun, sabi ng Panginoon sa chapter 7, verse 34 and 35, sabi ng Panginoon, sino mang nakikinig ng aking mga salita at gumaganap nito, itutulad ko siya sa isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan, humihip ang malakas na hangin, bumaha, nanatili. Nanatili siya sapagkat siya ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Sinong tao yun? Itinulad ni Kristo yung nakikinig ng kanyang mga salita na gumagawa nito sa isang matalinong tao. Amen. Na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ngunit, saan itinulad ni Kristo ang isang tao na nakinig ng kanyang salita pero hindi niya ito ginagawa? Siya naman ay itinulad ni Kristo sa isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Bumuhos ang ulan. Yan, umulan na. Bumaha, humihip ang malakas na hangin. Anong nangyari? Tangay, wasak. Now, tandaan nyo, ang sanglibutan natin kung saan tayo nabubuhay ay malakas ang agos. Mapakalakas. Cellphone na lang sa gadget, ang tindi ng agos na yan. Walang Kristiyano, hindi makaligtas dyan. Pero kailangan natin maging matibay at matatag na kahit ang mga gadgets na yan, hindi dapat ang mag-control sa atin. Kundi tayo dapat ang may control sa gadget. Yes, sir. Magaling kang Kristiyano pag ikaw ay mayroong self-control sa bagay na yan. Amen? Matalino ka. So yan ang magpapatibay. Kaya pagtibayan nyo yung mga sarili sa pananampalataya. Amen. Now, sampa, nais ng Panginoon, tayo ay maging matibay. So be firm in your faith. Yes, sir. And then your determination to serve the Lord. Amen. Alam niyo ito, dito na tayo sa determination sa paglilingkod sa Panginoon. Sa paglilingkod sa Panginoon, o ba tayo doon? Tanong ko sa inyo mga Tagaytay, hello? Mga kapatid, dito sa Tagaytay, go ba kayo sa paglingkuran ng Panginoon? Amen. Nakasan. Go ba tayo? Amen. Susubok kayo. Hindi madali maglingkod sa Panginoon. Ano ang kalaban natin? Sino ang kalaban natin sa paglilingkod sa Panginoon? Sino? Okay, sino pa? Sarili. Sino pa? Sanlibutan. Oros S. Ano? Una? Satan. Sarili. Sanlibutan. Ang lalakas yan. Rifle ano, kumbaga so, nakaano pa. Pinakamatindi nga ito, sabi nila, yung sarili daw. Yeah. Sa paglilingkod sa Panginoon, remember, we have our enemies. So you have to identify who is our enemy. Sapagkat ito talagang maghihad lang sa atin. Eh maraming Kristiyano, hindi makapanatiling maging steadfast, unmovable sa gawain ng Panginoon. Sapagkat natatalo nitong tatlo. Are you listening? Eh bakit gano'n na lamang ang sabi ni Apostol Pablo, be steadfast,
unmovable, always abounding in the work of the Lord. Amen. Alam niya na hindi ganun kadali ang maglingkod sa Panginoon. Alam niyo, sa paglilingkod sa Panginoon, iba-iba ang circumstances natin pinakaharap. Iba-iba rin ang inyong sitwasyon, lugar niyo. So, ang lugar niyo ganito, sa paglilingkod sa Panginoon, naalala ko nung nag-start ako ng mission sa Madeo, mabukid pa. Siya, Madeo ba naman eh. Talaga naman, mga dinadalaw minsan, nagpa-farm. Magsasaka. O kaya, iba-iba ang sitwasyon. Kaya, mas maraming, may mga lakad ka talaga. Mapuputikan ka. So, ganun ba ang mga challenges? Kaya, kahit saan naman, nandun yan. Ang mga challenges ay nandun. Iba-ibang challenges sa paglilingkod sa Panginoon ay nandyan yan, given yan. Hindi mo na yan talaga itatabi. Kailangan lang magtayong wise pa rin at matatag na Kristiyano na kahit anong circumstances meron tayong kinakaharap at saan man anumang lugar, saan man tayong lugar naroroon, tayo dapat ang gumagawa ng paraan. Amen. Diskarte. According to the wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin. Dito, paano ang mga paglilingkod nyo rito? Well, alam natin, ang mga pagtuturo ng salita ng Diyos ay common na yun ang gagawin natin. Pero sa lugar mo, medyo naiiba. Sa circumstances nyo, pwedeng maiiba talaga. Siyempre, depende kung ang simbahan ay malaki, madami-dami sila. Kayo na maliit, kukunti kayo. Ngayon, ang tanong, kayo ba ay mananatili na maglilingkod sa Panginoon kahit kayo kukunti? Amen. Minsan masarap maglingkod sa Panginoon pag marami. At madami kayo, humahayo. Ang saya. Amen. Pero pag kukunti kayo, may gana pa bang humayo? Kikita nyo, itong mga bagay-bagay na tayo natitinag. Tumitinag ito sa atin eh. Kukunti. Kung maulan, maputik pa ang mga lugar nyo dito sa mga paghayo. Napapansin nyo, iba-iba ang ating circumstances. Iba-iba rin ang inyong kakayanan. Katulad nyo, may mga kabataan dito. Marami kabataan. Yung bang, our circumstances, mga kapatid, ay hindi dapat maghadlang sa ating mga ginagawang paglingkuran ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos may sapat na biyaya sa lahat ng nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Amen. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Kahit kayo kunti minsan pag nakaipon-ipon ngayon, halimbawa sa paghayo, o kunti kayo at lahat nag-amen. Lahat ba tayo tutulong sa paghayo? Amen! Lahat nag-amen yun. Pero pagdating na ng oras ng paghayo, kita mo, nasaan na yung mga nag-amen? Kunti na lang. Ang tanong, kayong kunti na lang, may gana pa ba kayong humayo? Amen. Dapat. Yes, sir. Hindi dapat tayo matinag ng mga pangyayari. Kasi minsan may mga bagay-bagay na hindi natin control. Minsan umuulan ng malakas, hindi mo na-expect umulan nga naman malakas. Okay, bumagyo. May mga ganun bang bagay, pero lahat pa rin yan ay dapat nating pagtagumpayan. Yes, sir. Amen. Our circumstances, we need to overcome every circumstances na meron tayong pinagdaraanan sa ngalan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kasi kahit nga pilay, nakagagawa ng paglilingkod. Di ba? Yes, sir. Bulag, nakagagawa ng paglilingkod sa Panginoon. Diba? Kahit may mga kapansanan, nakagagawa ng paglilingkod sa Panginoon. Kailangan lang natin i-overcome at tanggapin natin minsan kung anong circumstances natin. At huwag natin ikumpara ang ating mga sarili sa ibang mga Kristiyano, sa ibang lugar. Amen. Amen? At huwag kayo mag-antay ng convenient time. Kasi minsan ganun ang inaantay ng mga Kristiyano. Let us wait for a convenient time para tayo sa mga paglilingkod. Walang convenient time. Yes, sir. Tandaan natin. Kailangan natin lang gumawa ng paraan.
Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi dapat tayo mapili pagdating sa tao din na gusto nating maabot. Pero huwag yan. Pulubi yun. Huwag yan. Gusdusin yan. Ayun lang, mukhang mayaman. Yan lang, mukhang may pinag-aralan. Alam mo, pag tayo mayroong pusong maglingkod sa kapwa, sa Panginoon at sa kapwa, wala tayong pipiliin na tao. Mayroon kang pagmamalasakit sa bawat nilalang. Yes, sir. Mahal yan ng Panginoon. Tandaan nyo, anumang katayuan ng tao, mahal sila din ng Panginoon. So, ganyan, hindi dapat tayo matinag sa ganito mga paglilingkod. Kaya dito sa inyo, kahit kayo kukunti, huwag kayong paapekto. Humayo ng humayo. Tuloy ang mga paghayo. Amen. May mga training kayo rito sa leadership. Yes po. Tuloy, tuloy. Amen. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Maging matatag. Be determined to finish what you started. Yes, sir. Amen? Amen. Kung anong sinimulan nyo na paglilingkod, gawin at ituloy. Amen. Kahit maraming balakid, normal yan. Normal din yung mga balakid. Lahat po yan. Kahit sino. Kahit si Apostol Pablo, di ba? Kaya nga si Pablo na bilanggo. Di ba? Siya nga pinagbabato. Kahit nga si Kristo, inusig. Kung ang paglilingkod mo sa Panginoon, ang hanap mo ay convenient, wala, hindi ka bagay sa ministry. Okay? Tayo dapat ay maging mapagtiis sa kung anumang pwede natin daanan sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos. And be steadfast. Yes, sir. Opo. Kasi ang Diyos, hindi magpapabayat sa'yo. Hindi ka niya iiwanan. Nangako naman siya sa mga pagkatapos niya inutos ang paghayo, sabi niya, go ye into the world and teach. Ako'y natutuwa, kanta nyo kanina. We preach Christ. O, di ba? Amen. Natandaan nyo, hindi naman, we do not preach ourselves. Yes, sir. Amen? Amen. We do not preach yourself. Kaya, hindi dapat tayo matakot at hindi dapat tayo mahiya. We preach Christ. Si Kristo ang dala-dala natin, mensahe. Amen. At ikaw, buhay na mismong patuto kung anong ginawa sa iyo ni Kristo, ay kaya din gawin ng Panginoon sa taong yan. Amen? So, yan, mga kapatid, kaya sa ganyang paglilingkod, hindi dapat tayo matinag, hindi dapat tayo matakot. Basta sulong. Kung ginagawa niyo ang soul winning, tuloy ang soul winning dito. Apuyin niyo ang soul winning dito sa church. Amen. Amen. Huwag kayong magsabing mga bata pa kami kasi pastor. Hindi problema yan. Amen. Simula din ako maglingkod sa Panginoon, high schooler lang. Amen. High schooler lang. Pag-graduate na din. Yes. Nagsusulwirin na ako noon. High schooler pa lang. 4th year high school. Sa school. Sino ang mga nag-aaral sa inyo? School. Mga nag-aaral, Nasa mga kamay. maging soul winner sa school. Amen. Huwag kayong patitinag. Maggumawa ng paglilingkod sa Panginoon. Mag-akay ng mga kaluluwa. Amen. Huwag niyong ikahiya ang patutuo ni Kristo na nasa inyo at ginawa sa inyo. Yes, sir. Amen. Ikaw ay magpagamit sa Panginoon. Amen. Be steadfast. Minsan, magkakaroon kayo ng problema. Minsan, may problema ka sa pamilya. Tapos wala ka pang tuition. Minsan, nakakaano din yan. Nag-aaral ka, batang-bata ka pa. Hindi ganun ka naman kinakaharap. Huwag kang padadaig. Tuloy ka magtiwala sa Diyos. Pag-pray mo kung anong pinagdaraanan mo. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, huwag mong gawing dahilan yun. Amen. Amen? Yes, sir. Ang Diyos ang alam ng Diyos ang yung pinagdaraan. Sabihin natin, ay naglalakad lang kami sa mga paglilingkod dito. Ayos lang. Alam niyo ba, nagsimula din ako maglingkod sa Panginoon. Naglalakad. Wala namang sariling sasakyan. Kahit bisikleta, wala. Jeep lang. Sakay-sakay. Mga visitation namin noon sa Quezon City, puro sakay lang yan. Lakad ang marami. Kasi nagtitipidin kami, kayong dalawa kami. Ilan sakay yan? May dadalawin kami ililipat pupuntahan.
Pakarin na lang natin. At, ganun mga kapatid eh. At pag meron kaming pakay na tao, dadalawin, wala minsan yung taong ina-follow up namin, abay kung sinong madat na namin. Amen. Wala nang pili. Amen? Yes, sir. Amen. Talagang ang hanap mo ay maglingkod sa Panginoon, kahit sino. Yes, sir. Abutin na natin ang paglingkuran. Amen. Kung wala yung pakay na taong sadya mo, ay sinong nadatnan mo? Wow. Amen. Baka sila ang pinag-inihanda ng Panginoon. At kadalasan yun ang nangyari. Minsan yung pina-follow up namin, na nakilala namin, ay laging wala ang nadadatnan namin. Siya ang napag-iinitan namin. Dito sabihin, siya tuloy ang nadala namin sa Panginoon. At mayroong ganong mga nababaptize pa na una pa doon sa unang prospect namin sa bahay na yon. Amen. Kita mo ang pagkilos ng Diyos. Wow. Amen. Kaya huwag tayong patitinan. Kahit minsan murahin kayo ng tao sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos. Peace. Amen? Peace na. Namura na ba kayo? Ako namura na eh. Wala. Siyempre. Alam mo, patulan yung magmura din ako sa murahin ko rin. Peace na lang. Eh, alang-alang kay Kristo, ginawa nila yan sa pag ginagawa mo. Praise the Lord. Amen. Sabi sa Bible, di ba? Di ba nakalagay yun sa Bible? Yes, sir. Sa Matthew yun, chapter 5 ata. Rejoice. Sabi na doon, pag kayo inusig sa ngalan ng Panginoon at pinagwikaan ng mga tao dahil sa kanyang pangalan, mangagalak kayo. Amen. Sapagkat kahit silang mga nauna sa inyo, ay dumanas din ng ganyan. Yes, sir. Naunawain niyo? Amen. Kaya huwag mong sabihin, grabe itong nangyari sa akin. Hindi, mas grabe yung nangyari kay Kristo. Amen. Pero tiniis ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Marunong ba kayo magpatawad sa mga taong hindi nila alam ang kanilang ginagawa? Marami tayong makakasalubong na taong paglilingkuran na minsan ganyan ang attitude. Tiis lang. Yes, sir. Sapagkat hindi pa yung Kristiyano eh. Kung makikipaglabang ka rin, away din sa kanila, ay wala kang madadala. Ikaw ang nadala ng Diablo. Di ba? Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ko sa inyo, maraming challenges. Amen? Dapat handa ka. Handa ka magtiis. Handa kang usigin sa pangalan ni Kristo. Kung anumang mga circumstances pag mayroon ka sa buhay, handa kang i-overcome yan. At handa ka rin kahit pa nga kamatayan. Yes. Diba sabi ni Pablo? Sinabi niya minsan ni Pablo, alam niyo ba na hindi lamang ako handa na ipangaral si Yeso Kristo, handa rin akong mamatay alang-alang kay Kristo. Amen. Yan ang mga magagaling na mga committed na lingkod ni Kristo. Handa sila sa kanilang mga pagdaraanan. So ganyan sa paglilingkod. Marami pa ipagkakalob sa inyo ang Panginoon, mga pagpapalang maaabot yung kaluluwa sa lugar na ito. Kailangan nyo lang na kayo maging steadfast sa mga paglilingkod. Sa soul winning, be steadfast. Amen? Amen. Amen? Amen. Sa paghayo, be steadfast. Sa mga pananalangin, be steadfast. Sa mga pakikinig ng salita ng Diyos, be steadfast. Yes, sir. Amen. Sa mga pagdadalo sa church, be steadfast. Amen. Sa inyong mga pagbibigay para suportahan ang inyong gawain, be steadfast. Amen. Maging matatag. Yes, sir. Maraming pagsubok, maraming hadlang nasa atin kung tayo ay magpapadala. Amen? Amen. Nasa atin kung tayo ay magpapatinag. Pag ikaw ay determinado talagang sumunod kay Kristo, hindi ka mapapayag na magpadala sa mga hadlang. Tama? Yes, sir. Gagawa ka ng paraan. Amen. Sa
alam ko, kahit sa church namin sa Dasma, maraming mga naglilingkod doon sa Panginoon. Nandiyan ang kanilang mga trabaho. Pero may panahon sila maglingkod sa Panginoon. Amen? Andiyan may pamilya, may maliliit na anak. Pero hindi ito hadlang sa kanilang na sila hindi gumawa ng paglilingkod. Amen? Iba may mga negosyo, pero hindi ito alintana na maging hadlang anumang meron silang ginagawa na hindi sila makapaglilingkod. Yes, sir. Amen. Ikaw ang dapat gumawa ng pasya sa iyong puso. Na kahit anumang circumstances meron ka at anumang sitwasyon, pwede mong gawa ng paraan niya para hindi ka matinag sa mga ginagawa mo sa Panginoon. Amen. So tayo ay tumayo. Manalangin. Close your eyes and bow your head. Binigyan ko sa inyo ng diin ang kahalagahan ng inyong pananampalataya. Doon sa ating mga pananampalatayang natamo kay Kristo, tayo maging matibay, matatag, at hindi matinag. Iyon din sa ating mga paglilingkod. Dito, marami pa dito kayong pwedeng maabot na kaluluwa kung kayo lang ay mananatiling maging matatag sa soul winning, Amen. sa paghayo, sa pag-akay. Doon, huwag kayong patitinag. Huwag niyong sabihin, mahirap magdala ng kaluluwa sa aming lugar kasi hindi maganda ang aming pinagtitipunan. Maliit lang. Huwag kayong patitinag. Ang Diyos nakagagawa ng mga bagay-bagay na hindi natin kayang gawin. Amen. Gawin lang natin at gumawa tayo ng magandang paglilingkod sa Diyos. Amen. Salamat po, dakilang Diyos, at purihin kayo, Ama. So, maganda pong sa inyong mga salita na naghahamon sa amin maging matatag, hindi natitinag. Pagkos lalo namin pagyamanin pa ang aming mga sarili sa pananampalataya kay Kristo at maging sa aming mga determinasyon kay paglingkuran. Na kahit anumang circumstances at sitwasyon ng sa aming buhay, hindi ito dapat namin hayaan maging hadlang, kundi kami ay magpatuloy. Nagawin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Tulungan niyo ang iyong mga anak sa dakong ito, Ama. Sila lalong bigkisin ang inyong pag-ibig na magkaisa, sama-sama, tulong-tulong. Na kahit anumang circumstances ng bawat individual, bawat family, kabataan, at ng katayuan maging ang kanilang gawain sa lugar na ito, hindi dapat ito maging hadlang. Kahirapan man, kawalan man, pag-uusig man, anumang mga personal na mga circumstances, o maging sa lugar man, Panginoon, ang lahat ng ito ay talagang nandito sa mundo, hindi namin maiiwasan. Ang kailangan namin gawin, maging determinado na hindi matinag, hindi na wawala sa gawain po ninyo na kayo'y paglingkuran sa aming buhay. Ikaw nga, naunang gumawa ng paglingkuran kami at hindi kayo sumuko. Na kahit anong hadlang at gawa ng diablong kayo hadlangan, hindi kayo nagpatinag. Inako nyo, inabot nyo ang inyong misyon, ginampanan nyo doon sa cross ng Kalbaryo para sa amin. Na maging sa inyong mga pagpapahayag, Panginoon, noong pa man kayo nandito sa mundo, marami din umaayaw sa inyo, umuusig sa inyo. Pinagkakaisahan pa nga kayo ng mga tao, ng mga ayaw sumampalatayo sa inyo, pero hindi kayo nagpatinag, Panginoon. Tumuloy, ganapin ang kalooban ng Ama. Kaya kami, Panginoon, tulungan nyo rin. Bilang isang iglesia sa dakong ito, tulungan nyo rin po, Ama, ang inyong mga anak sa dakong ito, sa pangunguna ni Pastor Norman, na silang lahat ay masumpungan, maging matatag sa kanilang mga pananampalataya,
sa kanilang mga determinasyon, paglingkuran kayo ng buong buo at lubos. Samahan niyo po sila lagi sa kanilang mga ginagagawin, mga paglilingkod. At inyong pagpalain, buksan ang masaganang biyaya niyo, pagpapala. Habang kayo nakapikit at nakayuko, nais ko kayong anyayahan, mga anak ng Diyos dito sa Tagaytay, kung tinanggap mo ang hamon sa iyong buhay, buhat sa Panginoon Diyos. Maaari mo bang ilapit ang iyong sarili dito sa unahan? Sinasabi mo pa sa Panginoon, Lord, thank you. Tinatanggap ko ang inyong salita at hamon niyo sa akin, sa aking pananampalataya at sa aking determinasyon. Paglingkuran kayo. Tinatanggap ko po ito. Meron ba ba sa inyo dyan? Sinasabi niyo, sa tulong po ninyo, ako'y magiging matatag sa aking pananampalataya. Anumang circumstances meron akong pinagdaraanan, anumang problema, nagiging akong matatag sa aking pananampalataya. Tungkol sa paglilingkod, I am determined na paglingkuran ang Panginoon. Higit sa lahat. Una sa lahat. Mga ginagawa kong paglilingkod sa kapwa o sa tao. Salamat ka sa Panginoon. Niligtas ka. Dito, meron pa sa inyo, marahil na hindi nyo pa naintindihan nyo ba? Mga salita ng Panginoon, nawaan nyo ba? Tinatanggap nyo ba ito buhat sa Panginoon? Lapit mo yung sarili, kung ang Diyos nang usap sa iyo. Sagutin mo siya, Lord, tinatanggap ko ang inyong mga salita sa aking puso. Ako'y magiging matatag para sa inyo. Sa aking pananampalataya at sa aking determinasyon, paglingkuran kayo. Pero ba sa inyo naman na hindi pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan? Pero ba sa ating kalagitnaan? At ba kayo, lahat ba tayo rito ay tumanggap na ng biyaya ng kaligtasan kay Kristo? At kung meron po sa atin hindi pa, bigyan mo rin ang iyong sarili ng pagkakataon, ilapit mo ang iyong sarili kay Jesus Kristo. Ngayon, isuko mo ang iyong buhay kay Jesus. Hindi lang tawad ang lahat ng mga nagawang pagkakasala. At pagbuksan mo si Jesus sa iyong puso, tanggapin siya na iyong tagapagligtas. Manalangin. Aming Diyos, dakilang Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa hamon na binigay mo sa aming mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Lord, dalangin ko, mga kapatiran sa lugar ng Tagaytay, ang Lighthouse International Baptist Tagaytay Mission ay magpatuloy sa iyo, Panginoon. Ang hari namin, O Diyos, ng bawat isa, ang aming mga sarili na aming pananampalataya lumabog sa iyo. Maging kaming matatag, Panginoon, magpakatatag kami sa biyaya na binigay mo sa amin, O Diyos. Sa puspos na biyaya na binigay mo sa amin. Hangarin po namin, O Diyos, na kami po ay huwag matinag ng mga pagkakataon, sitwasyon at panahon. Lalo kaming sumagana, Panginoon, sa paglilingkod. Lord, dalangin ko ang mga kapatirang nandito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang kanilang puso, ang kanilang buhay, ang kanilang lakas, ang kanilang mga sarili ibigay sa iyo, ihandog sa iyo, Panginoon. At sila po, Panginoon, ay manatili sa iyo. Magpatuloy, Panginoon, sa pananampalataya. Salamat sa mga kapatirang nananatili. Lord, dalangin ko, huwag po kaming tumigil na mag-abot ng mga kaluluwa sa iyo. Huwag kaming tumigil sa mga paglilingkod. Huwag kaming tumigil sa mga paghahayo. Huwag kaming tumigil, Panginoon, sa mga pagbibigay upang masuportahan ang gawain po ninyo. Bigyan mo kami, Diyos, ng pusong laging masaya, na kanawing pribilehiyo, O Diyos, ang paglingkuran ka at ibigay ang aming mga sarili sa iyo. Mga kabataan, manawa Diyos, nandito ay pagpalain. Maging mga kapatiran namin nandito, O Diyos, sa Lighthouse Dasma, sa Lighthouse Silang,
ang missionaries na kasama po namin, ang bawat pamilya, adults, kabataan na nandito, ipagpalain po ninyo. Nawa o Diyos, ang mensahe mo pang namin natutunan sa hapong ito, ay baunin po namin pagkapala sa pagbalik po namin sa aming mga tahanan at sa bawat simbahan na meron po kami. Purihin ka, Panginoon, sa payak, malinaw na mensahe sa hapong ito. Purihin ka ba ng Espiritu? Sa ngalan ni Jesus, Amen. Be seated. Salamat po, Pastor Amir, sa napakagandang mensahe. So mga kapatid, yan po yung ating tema, no? Sa taong ito, be steadfast, unmovable, always abounding. Hindi lang sinabi niyang be steadfast, unmovable. Kasi may mga Kristiyanong pwedeng steadfast, di ba? Kasi, ba ayaw humayo? Sabi ko, so, unmovable eh. Hindi sabi ron, may karugtong sa baba, always abounding. Amen? Matatag ka, nagpapatuloy ka, amen, sumasagana ka. Hindi lang yung parang estatwang batong ganon. Tayo po mga kapatid, mga lively, sabi ng Bible, di ba? Mga lively stones tayo eh. Mga buhay tayo, mga bato. Amen? So mga kapatid, abay sikap. Amen? Ang inyong mission pastor, mga kapatid, positibo po ako na magpapatuloy po tayo sa Panginoon. Amen? Sasagana. Panalangin natin mga kapatid, patuloy tayong bigyan ng Panginoon mga kapatirang matatapat. Amen? May magandang puso sa gawain ng Diyos. Magbibigay ng kanilang buhay, lakas, talento, pananalapi. Buong buhay. Mga kapatid, ang kailangan natin eh. Hindi lamang po sa Lighthouse Tagaytay. Amen? Kahit po kay Pastor Rodel. At syempre mga kapatid, sa Lighthouse Dasma, sa ating nanay, at sa mga kapatid nating missionaries na nandito. Amen? Tayo po ba'y pinagpala ng salita ng Diyos? Amen. Abay, kung pinagpala tayo ng salita ng Diyos, pagpalain din natin siya. Amen? Amen. So, mga kapatid, hindi po natatapos ang ating pananambahan. Actually, isa to sa pinakamahalagang pananambahan, ang pagkakaloob. So, tawagin po natin ang ating mga asya sa umagang sa hapong ito. At tayo po ay magpapasalamat at magkakaloob sa ating Panginoon. Yung brown lang na envelopes, ayan, yung regular natin para sa regular tithes and offerings, yan lang pong dali. Kasi dalawa yan, yung white para bukas po yun. O gusto nyo sa mga kapatiran, bukas na tayo magpasalamat, okay lang din naman. No? So sa mga kapatiran natin hindi nakarating ngayon,